Muling binuksan sa publiko ang isang simbahan sa Batangas na napinsala po ng pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Kung trip nyo namang mamitas ng mga ubas, pwedeng dumayo sa Pangasinan. Makibiyahing saksi kay Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Craving for some grapes? Don't worry, dahil iba't ibang ubas ang handog ng isang grape farm sa bayan ng Bulinaw. 7 variety kasi ng ubas ang pwede mong pitasin dito. Saya po, dito sa Bulinaw mismo may grape farm. 2021, nagsimulang magtanim ng ubas si Mang Louie Carino sa kanyang sariling bakuran. At nang dumami ang bunga, binuksan nga ito sa publiko. Dahil dito, naging instant tourist attraction ito. We are very happy nga na ito po na-develop yung another tourism product to offer, which is very fresh. Gawin namang taimtim ang bakasyon sa bayan ng Taal sa Batangas dahil muling binuksan ang Our Lady of Kaysasay Shrine matapos mapinsala ng Bulkang Taal noong 2020. Ibinalik din ang Spanish colonial structural design ng simbahan. Reading the stones, you could feel the sense of the story and the journey of the Shrine of Our Lady of Kaysasay. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown at Lipa Archbishop Gilbert Garcera ang misa. Mga tumulong, mga karpentero, nagdasal, and the only way in which we could express our gratitude to each one of you is to celebrate the Mass, the Eucharist, which means pasasalamat. Ang muling pagbubukas nito, dinayo ng mga deboto. Itinalaga rin bilang National Cultural Treasure at National Historical Landmark ang marker ng naturang simbahan. Mga buhangin naman ang bumida sa bayan ng Apari sa Cagayan. Ipinamalas ng 23 visual artists ang kanilang galing sa paggawa ng sand sculpture kung saan tampok ang iba't ibang pasyalan sa probinsya. Para ito sa sand sculpting competition na bahagi ng Agaw na Cagayan o ang founding anniversary ng lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Nagkulay kahel ang langit nang sumiklab ang apoy sa imbakan ng bala sa kabisera ng Chad sa Africa. Sinundan ito ng malalakas na pagsabog. Di bababa sa Siyam ang nasawi at mahigit 4 na po ang sugatan. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa isang kalapit na klinik. Ayon sa manager ng klinik, ligtas naman ang kanilang staff at pasyente na inilikas dahil sa insidente. Disgrasya sa isang subdivision sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Patay ang isang construction worker matapos madaganan ng pader. Nag-i-install ang biktima ng mga steel bar at ang kanyang kasama habang nagkakabit naman ang crane operator ng precast concrete wall. Ayon sa mga pulis, namali ng tansya ang crane operator kung saan niya ito ilalapag. Madulas din daw ang lugar kung saan nakapwesto ang crane dahil sa pag-ulan. Depensa ng crane operator, may diferensya ang pedal. Napag-alamang walang license to operate ang crane operator, kaya tinitignan na rin ang pananagutan ng contractor. Nangako naman ang developer na sasagutin ang pagpapalibing sa biktima. Samantala, very grateful ngayon si Bea Alonzo dahil sa iba't ibang blessings. Kasama riyan ang good feedback na natatanggap sa teasers at vlogs ng kanilang upcoming series na Widow's War. Kwento ni Bea, overwhelming ang comments ng netizens sa teaser pa lang. Excited din siyang ipalabas ito dahil big fan siya ni Direk Zig Dulay na hahawak ng series. Sabi pa ni Bea, pinaghirapan nila ito ng kanyang co-star na si Carla Abellana. Bumiyahe pa raw sila ng malalayong filming locations para sa serye. Mapapanood sa July 1 ang Widow's War sa GMA Prime. Nahulog sa bangin ang isang pickup sa San Nicolas, Pangasinan. Nakaligtas naman ang 2 architect na sakay matapos silang makatalon bago ito tuluyang mahulog. Batay sa investigasyon, posibleng nakatulog ang driver ng pickup habang bumibiyahe. Nagpapagaling sa ospital ang 2 biktima. K-League News naman po tayo for a lovely night. Dahil touchdown Manila na ang Korean star na Yoon Woo-sok. Dinumog nga ang aktor sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ngayong gabi. Nasa bansa si Woo-sok para sa kanyang sold-out fan meeting tour ngayong weekend.
Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni PR Kanghel, ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako po si June Veneracion para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.